Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Layer Feeds. Dagdag itlog, dagdag kita. Magandang umaga mga kasari manukan. Nandito tayo ngayon sa isang certified Sari Manok Poultry Farm, isang layer farm na pag-aari ni Mr. Monwan dito sa Parada, Santa Maria, Bulacan. Alamin natin sa kanya kung ano-ano na ba yung mga makabagong practices na ginagawa ngayon sa layer farming versus yung old school practices. Tara! Magandang umaga, Sir Mon. Kamusta po? Magandang umaga, Doc. Balita ko, Sir Mon, maganda po yung ating layer egg production. Ano po ba yung mga makabagong practices na ginagawa ninyo na pwede pong maibahagi natin sa ating mga kasari manukan? Una-una, yung lighting program, feeding program, tamang pagpili ng ready-to-lay pullets, at saka advantage ng commercial feeds over sa home mixed feeds. Alam niyo po, medyo technical po itong lighting program para sa mga small-scale farmers natin. Ano po, pwede pong ma-share natin yung basic principle po nito. Tungkol sa lighting program, meron kasing tamang klase ng ilaw para sa manok. Tapos, depende rin sa panahon. Dapat alam mo kung kailan bubuhayin at papatayin ng ilaw. Kasi yung ilaw, malaki ang nagagawang tulong yan sa production ng manok. Tama si Sir kasi ito yung tinatawag na photostimulation. Meron pong ini-stimulate sa brain ng chicken na nagpo-produce ng reproductive hormone kung kaya't nakakapag-increase siya ng egg production. Meron po kayo, Sir, maipapayong technique pagdating naman po sa feeding ng mga layers natin. Meron kasing tamang pagpapakain ng manok, depende sa breed or lahi, sa edad ng manok. Dahil kung papakainin mo ng masyadong marami ang manok, maaaring tumaba. Hindi rin naman maganda yung mga yayatang manok dahil katulad din na pagka masyadong tumaba, hindi rin magiging maganda ang production ng itlog. Ngayon naman, Sir, pagdating po sa ready-to-lay pullets, ano naman po ang maipapayo ninyong technique? Kailangan, pag bumili ka ng ready-to-lay pullets, yung tamang timbang sa ganitong edad ay ma-attain. Sa edad na 16 weeks, dapat ang manok ay mahigit na 1 kilo. Dahil kung less than 1 kilo, hindi ito magpe-perform ng maganda. Of course, Sir, ngayon gumagamit po kayo ng commercial feeds. Ano po yung advantage nito versus yung dati nyo pong gawi? Matagal kasi kami nag-mix ng sarili naming feed sa paniniwalang mas maganda ang maghalo ng sarili kaysa commercial feeds. Akala namin mas nakakatipid kami dahil ang paniniwala namin yung commercial feeds hindi maganda. Kasi nga commercial di ang nasa isip namin, ang nasa isip ng feed manufacturer, profit. Kaya kahit ano lang yung ilagay nila, hindi mo naman malalaman. May mga panahon kasi na mahirap mag-secure ng ingredients. Merong time na mahirap ang soya, mahirap ang mais. So ang nagsasuffer yung manok dahil pag hindi siya nakakain sa tamang oras, sigurado bagsak ang production. Unlike kung gagamit ka ng commercial feeds, walang problema dahil readily available. Maraming salamat po, Sir Mon. Salamat din, Doc. Salamat sa pagbisita sa farm. Ayan po mga kasari manukan, lighting program, feeding program, magandang choice ng ready-to-lay pullets at tamang choice ng commercial feeds. Yan po ang ilan sa mga napaka-importanting na ibahagi sa atin ni Mr. Monwan para sa isang lumalagong layer farm. Hanggang sa muli po, dito po sa Kapihan at Sari Manukan, Agri-TV, hayop ang galing. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Layer Feeds. Dagdag itlog, dagdag kita. Sa unang araw pa lang, patukay na agad ang sisiw ng Sari Manok Chick Booster na may optimum vitamin nutrition na pampasigla para may resistensya laban sa sakit. Sundan agad ito ng Sari Manok Broiler Starter para sa balansyado at kumpletong nutrisyon. Kumplituhin ang pagpapalaki sa Sari Manok Broiler Finisher para sa mabilis na paglaki at pagbigat na manok. Mula 30 days pataas, maaari ka na magbenta. Dahil alaga ka ng Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman.